Kumusta kayo? Praise God. So, ang aking session sa inyo, ang title ay 5 Reasons Not to Worry. May nag-message sa akin Tama-tama daw yung message last week para sa kanya. Mami siya. Ay yung kanyang anak ay parang sasakay ng eroplano, pero somehow, something happened na hindi siya makasakay. She has to wait for so many hours. Hindi pa sure kung makakasakay. Something like that. Nag-iisa. Alam mo naman yung mga mother, talaga namang hindi masyadong nagwo-worry pag sa anak. Magaling na lang daw at yun ang message nung Sunday. Hindi siya daw may kapayapaan. And to make the long story short, nakasakay naman ng maayos. So talaga namang sayang lang yung mga worry. Okay. Ang title ay 5 Reasons Not to Worry. Not to worry. Matthew 6:25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Sinabi ni Jesus ang tatlong bagay na hindi dapat i-worry. Food, water, and clothing. Bakit yung tatlong yon ang sinabi? Kasi sila ay legit na basic needs to live in this world. Kailangan sila para mabuhay. Pagkain, inumin, at saka damit. At ang sabi ni Lord, huwag kayong mag-worry sa mga bagay na ito. Kaya naman, kung ayaw ni Jesus na mag-worry tayo sa mga basic needs para mabuhay, how much more na hindi dapat tayo mag-worry sa mga bagay na hindi kailangan para mabuhay? Anong ibig sabihin, Pastor? Wag daw mag-worry sa kakainin. Pag hindi ho nag-worry, anong kakainin? Wag daw mag-worry sa dadamitin. Anong susuot? Kung sinabi ni Jesus, wag kang mag-worry diyan, di lalo na doon sa ibang bagay, yung hindi kailangan para mabuhay. Katulad ng huwag kang mag-worry sa love life mo. Huwag kang mag-worry sa business mo. Huwag kang mag-worry sa grades mo. Alam nyo, kaya tayo nababalisa, ay dahil ang akala natin ay mahalaga ang kinakabalisaan natin. Ang question, mahalaga nga ba? Mahalaga ba talagang magkaroon ng boyfriend, girlfriend? Mamamatay ka pag hindi Hindi ho. Bakit kung kumilos kayo parang a matter of life and death? Kailangan ba talagang we really need to have good things in life? Always? Do we need to eat delicious food always? Kailangan ba laging lumabas? Kumain sa restaurant? Ang buhay ba about trying to look good and feel good? Nabubuhay ba tayo para sa mga branded na mga gamit? Are we living for that small tag at the back of our shirt? Or that small print on our t-shirt? Pagtanda ba natin, sasabihin natin, sana'y nakabili pa ako ng mamahaling sapatos. Yan bang binili mo ay ilang porsyon ng buhay mo? Anong ibig sabihin, Pastor? Parang ganito. Kumikita ka, let's say, you're earning 50,000 monthly. Bumili ka ng branded na sapatos, let's say 25,000. Kaya 50,000 ang kita monthly, bumili ng sapatos worth 25,000. So, ano nangyari? Ang kalahating buwan ng buhay mo ay inaapakan mo. Ayusin natin ang prioridad. There is something more important than food, clothes, or whatever worries you. Ano po yun? Ano po yung more important than those things? This is the answer. You. You are more important than whatever worries you.
Actually, yan ang number one. So, hindi lang yung makita ang ating outline. Number one, you are more important than whatever worries you. Matthew 6:26. Actually, kukunin natin itong ating lesson sa Matthew chapter 6. From 25 to 33 yata yan. Matthew 6:26 says, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them." Eto na. Are you not much more valuable than they? Tingnan mo mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o umaani. Hindi rin sila nag-iipon ng kanilang pagkain sa warehouse. Yet, pinapakain sila ng Heavenly Father mo. Your Heavenly Father. Are you not much more valuable than they? Sana nakalagay ang verse kasi gusto kong ipakita doon, ang nagpapakain sa mga ibon ay hindi father ng ibon. Ang nagpapakain sa ibon ay father ng tao. Kaya ang tanong di mas mahalaga kayo kaysa ibon? Pinagambing ng Diyos ang ibon at saka ang tao. Pinagambing ng Diyos ang hindi gaanong mahalaga sa mas mahalaga. Meron ba dito na ang pangarap sa buhay, balang araw, siya'y magiging ibon? Bakit? Huwag naman, mas mahalaga ko kaysa ibon. Tama ka. At walang ibong nagtanim para sila ay kumain. Walang ibong nagani para kumain at walang ibong nag-ipon ng kanilang mga pagkain para sila ay may makakain pagdating ng araw. Dahil sila ay pinapakain ng ama ninyo, hindi ng ama ng ibon ng ama ninyo, araw-araw. Alam mo bang estimate number ng ibon sa buong mundo? 400 billion. 400 billion birds sa buong mundo. At walang ni isa mang ibon ang bumagsak habang lumilipad at sinabing, gutom na ako. Now this is the point. Kung inaalagaan ng Diyos ang ibon, ay di lalo namang mas aalagaan niya ang mga taong nilalang ayon sa kanyang wangis. Meron pong mga taong sumusunod kay Jesus. It's a crowd, marami. Sabi ng mga disipulo, Jesus, pauwiin na natin sila para sila'y makabili ng pagkain, ng kanilang kakainin. Napakadami ng mga yan. Sabi ni Jesus, wag, pakakainin natin sila. Sabi ng mga disipulo, abay Panginoong Jesus, 5,000 lalaki yan, Hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at ang mga bata. Kaya po yun minimum 10,000 minimum. Sasabihan mo si Jesus ng bilang? Ay kulang na lang nasabihin ni Jesus sa mga disipulo, ay 400 bilyon niyang ibon ay pinapakain ng Diyos araw-araw. Ay ang pagka namang 10,000 ang hindi mapakain. Anong ibig ko sabihin? Ayun niyang hindi mahalaga pinapakain. Yan pa naman? Mamaya talagang magkakaroon na. Puno ang restaurant dito mamaya sa. Pinarami ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda at pinakain silang lahat. Kung inaalagaan ng Diyos lahat ng ibon, lalo niyang aalagaan ang mga taong tinubos ng dugo ni Jesus. So, ang nagwo-worry, listen, ay mas mahalaga lagi kaysa anumang kanyang wino-worry. Insulto kay God kapag nagwo-worry tayo sa food, sa drink, sa clothes. At kung ano paman. Hindi ko na sinabi yung ibang bagay. Doon na lamang sa basic needs. Kasi yung talaga ang dapat ipag-worry Kasi pag wala noon, mamamatay. Di ba? Hindi na yung sapatos. Kahit walang sapatos, pwede yan. Nakatsinelas yan. Pero itong mga basic needs, kapag nag-worry ka dito, iniinsulto mo ang Diyos. Bakit? Iniinsulto mo ang kabutihan ng Diyos Ama. Alam mo ba, ito na may alam ng mga tatay nasa DNA nating mga tatay ang to be a provider. Gusto natin mag-provide tayo. It's the reason kaya marami mga ama dito nagtatrabaho sa abroad.
May nasa Korea, nasa farm, nagwo-work. Meron mga kung nasaan saan. Nagwo-work sila. Nasa DNA talaga ng lalaki ang to provide. Saan natin nakuha yon? Kay Father God. Sa ating Ama. At insulto sa Diyos kung ikaw ay magwo-worry kasi sinasabi mo na hindi kaya ng Diyos mag-provide sa kanyang anak. Insulto ito sa kabutihan ng Diyos. Inaalis mo ang katangian niya bilang provider. Saan pa insulto? Insulto ito sa worth o sa halaga ng tao. Kasi pag ang tao ay nagwo-worry, alam mo ba kung ano sinasabi niya sa mundo? Ang taong nagwo-worry, ito ang sinasabi niya, mas mahalaga ang pipit kaysa sa akin. Nagwo-worry ako samantalang mga ibon hindi. Mas mahalaga sila. Imagine mo pag nagwo-worry ka, kung anong sinasabi mo, wala kang halaga, yun ang sinasabi mo, wala kang halaga sa Diyos. Kaya insulto yun sa halagang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kapag nakita ng ibon na ikaw ay worried, anong sasabihin nila? Tweet, 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 tweet. Translation. Ano ka ba naman? Kung kumilos ka ay parang wala kang ama. Mahalaga ka. Mahal ka ng ama mo. Dahil kami, hindi naman namin siya ama, inaalagaan niya kami. Ay lalo na ikaw. Yun po ang translation. At pumalakpak ang mga pipit. Alam nyo, ang ibon hindi papalakpak Tao dapat ang papalakpak doon. By the way, kilala ba ninyo ang nasa tabi nyo? Do you know? Oh. Kasi most likely, ang nasa katabi mo ay kasama mong dumating. Di ba? Sunod kong tanong, kilala mo bang nasa likod mo? Doon nagkatagalan. O sige ha, ang iyong assignment, makilala mo ang nasa likod mo. At please, pag tumalikod yan, huwag kang tatalikod, wala kayong makikilala. Puro kayo nakatalikod. O number two. Worry is useless. Useless. Matthew 6:27. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Meron ba dito na sa pag-alaala niya, makakapagdagdag siya ng isang oras sa kanyang buhay? Meaning, worry ay pagsasayang ng energy. Wala itong kakayanang bumago ng anuman. Kung ang worry ba naman ay nakakapagpahaba ng pilik, ay di, at least may pakinabang. Ay nako, makapag-worry kaya. Kung ang worry ba naman ay nakakalis ng blackheads, eh di, at least may pakinabang. Ay nag-aalala ako, puk! Sa mga inaalala na, sa mga taong nagre-reminisce o inaalala nila ang panahon na dumaan sila sa matinding pagsubok. Alam mo nung una, ang tindi ng dinaanan kong problema. Sa kanilang mga nagsasabi niyan, alam mo ba, walang nagsabi sa kanila na, sana nakapag-worry pa ako noon. Anong sinasabi nila? Sayang lang ang pinag-worry ko. Napakadaming worry na sayang talaga. Dinrain mo ang iyong energy. Ikaw ay hindi nakatulog. Walang nagsabi na, alam mo, hindi ko malalampasan ang problema ngayon kung hindi ako nag-worry. Walang nagsabi noon. Anong sinasabi nila? Kaya ako nahirapan ng sobra Nag-worry ako. May doktor kaya nagsabing, ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay mag-worry. Wala magsasabi noon kasi alam nilang walang kabutihang nagagawa ang pag-worry. Ang buhay natin hindi atin. Ito sabi ng Jeremiah 10:23. Lord, I know that people's lives are not their own. It is not for them to direct their steps. Panginoon, alam ko pong ang buhay ng tao ay hindi kanila. Hindi ito para sa kanila upang idirihe ang buhay nila. Kung ang buhay natin ay hindi atin,
The question, bakit didirihi tayo kung paano tayo mabubuhay? Hindi nga atin eh. Actually, may nagplano na ng ating buhay. Psalms 139 verse 16. Your eyes saw my unformed body. All my days were written in your book and ordained for me before one of them came to be. Tagalog, ang mga mata mo ay nakita na ako noong hindi pa ako nabubuo. Ang lahat ng araw ko'y nakasulat na sa iyong aklat. At ito ay nakaplano na bago pa ako lumabas. Alam po ninyo, one of our plans, at kayo naman po ay unang nakakaalam, ay magkakaroon na agad ng translation ang ating preaching. Sabay ha, lalabas po doon ang language na Persian, translated agad yan, the Persian language. Lalabas na rin po ang kung anong gusto nating ilabas, English. At itutuloy na po natin, German, Spanish, At sa YouTube naman, praise God, palagay ko'y magaganap na, ay meron na ring translation sa English kasi maraming nagsasabi sa atin na please magkaroon naman ng subtitle na English. Kasi yung mga magulang na nakikinig sa abroad, gusto nila ang kanilang mga anak ay makarinig din, ay doon na lumaki, so hindi na masyadong marunong sa Tagalog. So yan po ay in the pipeline. Alam ko pong ang media ay busy sa pagpipickleball, kaya hindi pa nila mabigyan ng pansin. Pero sa banda-banda po di magaganap yan. At dahil nahayag na, marami nang nag-expect, pressured na sila. Lahat ng araw ng ating buhay nakasulat na sa aklat ng Diyos bago pa ito mangyari. Yes, there is a book in heaven where our lives are already written. Now, this is the question. Bakit ka pa mag-aalala kung nakasulat na ang iyong buhay? Kaya useless ang pag-worry. Walang naiidagdag sa buhay kahit kalahating segundo. Kaya't anumang hinaharap mo na alalahanin, 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. He is for you, not against you. By the way, nandito ba ang mga taga San Antonio? Sina Dana, are you here? Can you raise up your hands? Welcome. Sila po ay galing UK, galing Amerika. Si Janice. Where's Janice? Welcome po, welcome. Pasensya na kayo, mga binabati ko lang yung mga galing abroad. O siya, sige na nga. Ang mga taga-Malaya, nariyan ba kayo? O yun, nandun. Taga-Marilag. Ilang barangay sa Rosario? Pag binati ko lahat, ubos ang oras ko. Kaya mga taga-Rosario, hindi ko na babanggitin yung mga town at baka ano pa. By the way, may mga dumadalaw ditong taga San Luis. Narito ba kayo, mga taga San Luis? Are you? Aba, siya. Alam ninyo, nagkamali kayo. Lahat ng pumupunta dito ayaw nang umalis. Hindi pinangako ni Jesus lahat ng dreams mo will come true. Walang sinabi si Lord na your wildest dreams will come true. Hindi si Jesus ang nangako niyan. Sino? Si Walt Disney. When you wish upon the star, tulog na. There's no where you are. Sige, dahil lang alam ko yan, hawak mo ang beat, kaya. But He promised that God will give you what you need to glorify Him and to live out all the days He has written in His book. Nangako siya na bibigyan ka niya ng lahat na kailangan mo
para maluwalhati mo siya at maipamuhay mo yung plano niya sa kanyang aklat. He will do everything. Kaya lahat ng hihingin mo kay Lord ay provision para magawa ang plano niya sa buhay mo. At siya, you will receive all those provision. Eh, minsan kasi hinihingi natin, hindi akma sa plano sa atin eh. O number 3, worry is the result of little faith. Matthew 6:28 and 30. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. If that is how God clothed you, or clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Tatagalogin ko pero mahaba eh. Bakit ka nag-aalala sa iyong isusuot? Tingnan mo ang mga bulaklak sa parang ay lumalago. Hindi sila nagtatrabaho o hindi sila nagwiwib ha, pero ang damit nila, hindi mo may i-compare. Walang sinabi ang damit ni Solomon. Verse 30. Kung ganoon, dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang, na ngayon ay nandito at mamaya ay wala at mamaya susunugin na. Ay, ano pa kayo dadamitan ng Diyos? At ito dinagdag, kayo na maliit ang pananampalataya. Ang tawag ni Jesus sa mga warrior ay you of little faith. Sakit, ano? Inihambing ulit tayo ng Diyos sa mas mababang uri, sa bulaklak at sa damo. At pinalalago ng Diyos ang mga bulaklak at ang damo at pinagaganda ito kahit madaling mawala. At ang panggising ng Diyos sa nagwaworry, kayo pa ba naman ang hindi ko damitan? Ibig sabihin, kung inaalagaan ng Diyos ang mga bulaklak, ang damo, bakit naman di ko ikaw aalagaan? Anong gusto sabihin ni Lord? It's as simple as, I care for you. I care for you. Ano ang tawag ng Diyos sa mga nagwaworry? Ye of little faith. Kayo na maliit ang pananampalataya. Ang ating pag-alala ay insulto sa karakter ng Diyos. Basta't nag-worry ka, ito ang nangyayari ha, pinagdududahan mo na kung ikaw bagay napapansin niya. Pinagdududahan mo na kung kaya niya bang gawin ang kailangang gawin para sa iyo. Pinagdududahan mo na kung alam niya ang nangyayari sa buhay mo. Pinagdududahan mo na kung nagmamalasakit siya sa iyo. Yan ang sinasabi mo pag nagwa-worry ka. Kaya insulto yan sa pag-ibig ng Diyos, sa karakter ng Diyos. At sinabi ni Jesus ang sentro ng worry, kaliitan ng pananampalataya. May pananampalataya pero maliit. Kaya kung gusto mong hindi mag-worry, kailangan tumaas ang paniniwala mo at pagtitiwala sa Diyos. Kailangan tumaas ang pananampalataya mo sa Diyos. Ang faith ay ginagamit sa lahat na aspeto ng buhay, ha? Hindi lamang yan sa pagpunta sa langit, di ba? For by grace, you are saved by grace through faith. Kailangan ng pananampalataya kung gusto mo makapunta sa langit. Pero ang faith ay hindi lamang salvation kailangan, hindi lang sa salvation. Ito'y ginagamit sa lahat ng parte ng ating buhay. Question. Anong magagawa mo para kay Kristo kung meron kang 500 million pesos? What can you do for the expansion of God's kingdom kung meron kang kalahating bilyong piso? Naku, pastor, ito ang gagawin ko. Ito, ganyan, ganyan. Okay. Whatever you're planning to do with your 500 million pesos is napakaliit compared sa anong magagawa mo para sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay may pananampalataya. What do I mean here? Ito yon. Matthew 17:20. Because you have so little faith, yan na naman. He answered, for truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible to you. Alam mo, yung 500 million, marami kang magagawa eh. Pero, pag naubos yon, wala ka na magagawa. If you have faith,
Nothing is impossible to you. You can do a lot more than what 500 million can do. Kaya naman, napakahalaga na makabuo tayo ng faith dahil pag ito'y nawala, warrior ka na. Mag-aalala ka na. Ye of little faith. Kapag nagwo-worry, anong sinasabi mo sa Diyos? Hindi mo ito kaya. Hindi ko na ito para ipagkatiwala sa iyo. Bakit? Hindi ka naman nakaupo sa trono. Minsan wala ka sa trono. Kaya, hayaan mo na ako mag-alala. Ako na ang kikilos para sa kapakanan ko. Kasi hindi mo naman ito gagawin. Yun ang sinasabi mo pag nagwo-worry ka. Kaya, ibig sabihin, lumiliit ng faith mo. At, pag nakita ka ng mga ibon na nagwo-worry, alam mo kung anong sasabihin niya sa iyo? Ano ka ba naman? Yun yung parehong ibong nagsalita kanina. Kung kumilos ka, parang wala kang ama nagmamahal. Kaunting tiwala naman. He cares. Kaya, this I always say, paglabas nyo dito, mahiya kayo sa ibon. Ano ang panlaban sa worry? Makinig ka ng salita. Kasi as you hear the word, tataas ang faith mo. Because faith comes from hearing and hearing the word. Alam mo yung word na Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sapat na yun para makapag-alis ng worry. Mag-worry ka kung wala si Lord sa iyong buhay. Mag-worry ka kung wala si Lord sa iyong pamilya. Mag-worry ka. Pero hindi sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. O number 4, malapit na ako matapos, hanggang 39 to Worry does not look good on you. Alam niyo yung mga damit na hindi bagay sa inyo? Anong sabi? Wag yan, hindi bagay sa iyo. Alam mo kung anong hindi bagay sa iyo? Worry. Matthew 6:31 and 32. So do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For, verse 32, the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sino ang pagan? Sino ang pagano? Sila na hindi naniniwala kay Kristo. Sila na walang Diyos, sila'y pagano. So ang atheist ay pagano. Ang iba sobrang mag-worry. Para silang atheist. Nabubuhay na parang hindi nag-i-exist ang Diyos. Ang hindi nagtitiwala kay Jesus ay talagang, ang concern lang niya talaga itong mga bagay sa mundo. And we should not act in the same way. Iba tayo. Why? Your heavenly Father knows that you need them. Ano yung them? Food, drinks, clothes. Para saan yun? Para mabuhay. Alam ng Diyos ang kailangan natin para mabuhay. Nangako ang Diyos na ipoprovide ang kailangan natin. Kaya hindi bagay sa anak ng Diyos ang mag-worry. Hindi bagay. So pag may nakita kang anak ng Diyos na nag-worry, ano sasabihin mo? Hindi bagay. Hindi bagay. Sandali. Narito ba sina Millicent from Germany? At ayun. Sinong kasama? Ayan, si Patty. Oo, si Irene. Itong mga ito galing Germany. Okay? Welcome. So, we are here in the United Nations. At, your Heavenly Father knows them. Hindi bagay sa iyo nagwo-worry. Doesn't look good on you. Ang goal natin ay hindi lang mabuhay, ha? Anong ibig sabihin? Ang goal natin ay hindi lang para, ikay makahinga diyan. No, bakit? Kasi hindi natin yun magagawa. Kasi lahat ay mamamatay. Hindi ang goal ay para lang mabuhay. Jesus is saying, there is more to life than living. Mas malaki ang layunin ng buhay mo. At eto na, papasok na. Kanina, sabi, huwag kang mag-worry sa mga bagay na yan. Bakit? Merong mas mahalaga diyan. Nagwo-worry ka sa
saysay. Ang buhay natin ay hindi lang para manatiling humihinga. We cannot continue that. Para ano po itong buhay na ito? Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yang mga hinahanap mong yan, yung kinaka-worry mong yan, hindi yan ang mahalaga. Ito ang mahalaga. Ito ang reason kaya ikay humihinga. You must seek first His kingdom and His righteousness. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. The kingdom matters more than anything in this world. Ang kaharian ng Diyos ang mas mahalaga kaysa anumang bagay sa mundo. Mas mahalaga yan kaysa sa iyong branded na damit na nasunog sa pagpapalansya. Mas mahalaga yan kaysa sa boyfriend mong hindi nag-text kahapon. Mas mahalaga yan kaysa sa taong hindi ka pa binabayadan. Ano pa nakaka-worry sa'yo? Mas mahalaga yan kaysa sa kontratang di mo nakuha. Mas mahalaga yan kaysa sa ugali ng kasama mo sa bahay. Lahat na nakaka-worry sa iyo, merong mas mahalaga. Ano ito? Ang kaharian ng Diyos. The kingdom matters more than anything in this world. So, be concerned with the concerns of God. Naisin nating maghari si Jesus sa buhay natin, sa ating family, sa ating church, at sa lahat ng tao. Alam nyo, ako'y blessed na blessed sa mga taga-Iran. Ako'y just thinking about them, may blessed na ako. Bakit? Ito na may nasabi ko na gusto kong ulitin. Gusto kong pumasok sa puso natin. Tayo dito, napakadaling natin tanggapin ang Panginoong Yesus. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus, pwede ka pang maiboto. Sila, pag tinanggap nilang Panginoong Yesus bilang Diyos, it means death sentence. Kaya nandito sila. Ito'y paalala sa atin na huwag nating basta-bastahin ang whatever we have. Now that we have salvation, we have been saved, we believe in Jesus is our Lord, God, and Savior. Now let's focus on the kingdom of God. Ang kaharian ni Jesus na tinanggap natin. Hindi naman ibig sabihin, tinanggap mong Panginoong Jesus, tutuloy ka pa rin sa kaharian mo. Yung kaharian mo dito sa lupa, hanggang kailan gayan? Ang kaharian ng Diyos, ang eternal, walang hanggan. Yun ang ating palawakin. Hayaan mo maraming tao na tanggapin siya bilang hari. Hayaan mo si Jesus ang maghari sa puso nila. Maghari sa kumpanya mo, maghari sa business mo, maghari sa iyong school, maghari sa pamilya mo. Be concerned with God's concerns. Ito ang mahalaga. Pag nabubuhay ka sa paghabol, sa pera, yung bang higit pang kumita. Nabubuhay ka sa paghabol sa career mo, ma-promote, ma-reach ang certain level. Ay tunay na talagang magwo-worry ka kasi pabago-bago yan eh. Labanan yan eh. Kung ang passion mo ay ang mga anak mo, mga mother, mga lola ha, baka akala mo'y napaka-noble niyan, pero kapag kaya ng priority mo, magwo-worry ka. Madi-disappoint ka. Kung ang pinakamahalaga ay ang health mo, mag-aalala ka kapag nagbago ang blood chem. But, if you seek first the kingdom, then all these things shall be added unto you. If you seek first the kingdom, you will never lose. God is not, hindi niya ayaw na ikaw ay mag-ipon ng kayamanan. Gusto nga niya eh. Ang ayaw niya, pag mali ang pinag-iipunan mo. Iipunin mo dito sa mundong ito. Ipunin mo sa dadatnan mo. Kung matalino ka, ipadala mo. Para pagdating mo, nandoon. Hindi kinakain ng kalawang, hindi inuubos ng moth. If you want to be wise, ikaw na may nasa kaharian na ng Diyos kahit ikay nasa lupa, then live for the kingdom. Be wise.
Ay, ipon ka ng ipon ng pera dito. Para saan? Para pa rin sa hindi ho, ako'y nag-iipon para dumami pa. And then, para dumami pa. And then, kailangan merong meaning, merong purpose. Up to what? Hanggang sa maunawaan mo para po sa kaharian ng Diyos. And then, you are transferring your wealth to the eternal kingdom. Doon sa hindi nasisira. Doon sa dire-diretso. Be wise. Number 5, at ito'y huli na, tomorrow will worry about itself. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Reasons not to worry, ha? Ang worry, kasi ganito, pinamumuhay mo ng bukas mo, gayong wala ka pa doon. Ay ako'y nag-aalala, bakit? Baka ho magkaganare, baka ho magkagayon, baka ho magkaganare. Saka mo na isipin pag nandoon ka na. Bakit? You don't even know tomorrow, what tomorrow might bring. Huwag mag-worry ng para sa bukas. Ang biyayang ibinigay ng Diyos ay para lang sa araw na ito. Sinadya yun ng Diyos para araw-araw, ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Give us this day our daily bread. Hindi sinabi ni Lord, give us this day our bread for 10 years. Yun yung biyaya. Bukas, pagising mo, depende kung anong oras ka nagising, bago na ulit ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya, sige, palakpakan mo si Lord. Yung biyaya, upang maharap mo ang lahat ng challenges ng buhay, yung biyayang yon ay para lang sa araw na ito. Bukas, bago na ulit yon. Hindi niya ibibigay ang biyaya para bukas, hindi niya ibibigay ng day before. It is always on the same day. The grace to face the challenges. Hindi niya ibibigay ngayon ang grace na kailangan natin bukas. He gives it a day at a time. Ibig sabihin, pagtiwalaan mo siya ngayon. And then, bukas, pagtiwalaan mo siya ngayon. Bukas, pagtiwalaan mo siya ngayon. Hindi yung pagtiwalaan mo siya bukas. Pagdating mo dito, another grace. Alam mo ba ang sabi ng Lamentations 3:22 and 23? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ito na. Sandali ha. Iba talaga ang mga alam niyong kanta. Ito kasi mga panahon namin eh. They are new every morning. Great is your faithfulness. Makakanta kaya niyo mamaya yan? Worship team. Kaya niyo ha? Wala akong makausap dito. Okay daw. Paano po bukas? Hindi ko alam kung ano ang bukas. Ang alam ko, bago ang awa, ang biyaya ng Diyos bukas. Paano po bukas? Ay, hindi ko na alam. Sige. Actually, itong sasabihin mo sa buhay eh. Buhay, sige, game. Ano sinasabi ni Jonas pag maglalaro na? Come on! Hindi nyo. Yun eh, joke nila yun eh. Hindi tayo kasali. Kaya, come on! Yun dapat ang gagawin mo sa buhay. Come on! Bakit? Yung biyayang nasa akin is more than enough para harapin ka. Kaya don't worry about the future. Amen ba? Worship team, please. Nakakatuwa sila. May papakanta ako. Hindi sila nag-practice. Pero tingnan yung resulta. Halatang hindi nag-practice.
No worry. Be happy. You can face whatever challenges this world can bring to you. Why? Because God's mercy is new every morning. Dali at kami magpapractice lang. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. Never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. O Panginoon Diyos, kung sino man po, Lord God, ngayon ang dumadaan sa napakatinding pagsubok. Sino man, Lord God, ang nagwo-worry, nag-aalala. Sino man po, Lord God, na hindi na makaalis sa pag-alaala. Lord, I lift them up to you. Let them understand that your grace is more than enough. Let them understand that they can face anything because you are with them. Truly, for Lord, you will never leave us nor forsake us. At kung yun man taong yun ay nandito ngayon o nasa online, God is saying to you, aalagaan kita
Kung inalagaan ko ang ibon, ikaw pa ba naman? Kung ikaw yon, receive God's peace. Receive God's love. Because His steadfast love never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. O Panginoon Diyos, kami po ilalabas sa lugar na ito na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Alam po namin kasama namin kayo, Lord God, and that is enough for us. Salamat po, Lord God, sa iyong presensya. That's all we need. Salamat po, Lord God, dahil kung ano man pong hinaharap namin, O Lord God, alam po namin, Lord, na kayo ay kasama namin, and this will never change us, this will never affect us, because ikaw ang nakaka-epekto sa amin. Panginoong Jesus, you are our God, seated on the throne. Hindi ka umaalis sa trono, hindi nababago kung sino ang hari. Ikaw pa rin ang may kapangyarihan. Alam mong nangyayari sa amin, and Lord God, do whatever you want. Do whatever you will, O Lord God, because you're a good God. You're a good God, seated on the throne. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen.